Hello po muli mga katambay. Nagbabalik po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyong muli dito po sa Tambayan Makabayan. Bago po tayo mag-upisa, siyempre po magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Saan man sulok po ng mundo tayo naroon mga kababayan. Sana po'y maingatan tayo. Ito po, napakagandang balita po ito mga katambay na magkakaalaman na po. Magkakaalaman na po ang mga tapang dahil nakita naman po natin ang mga nasa institusyon ng Kamara ay ubod po ng tapang, di ba? Lalo-lalo pag nagbigay po ng contempt, di ba? Napakagaling po, lalo po kung manakot po, lalo sa mga resource person na iniimbita po nila ngayon, iniimbita po nila doon. Ngayon, pinatulan na po sila, pumatol na po ang dating Pangulong Duterte at nagpahayag po ang dating sekretary niya na si Sal Panelo, si Attorney Panelo, na talaga kinumpirm po na pupunta raw po itong darating na Miyerkules ang ating dating Pangulong Duterte. At dito po malalaman po natin ang mga magagaling at magigiting na sinasabi po na napakarami na pong napatunayan sa ating bansa ang mga congressman, representative mga katamay. Lalong-lalo na yung napakatindi po nag-iimbestigar yan, di ba? Si Paduano, di ba? Si Abante, di ba? Si Acop, at si Barbers, at mga congressman po yan, di ba? At si Luistro, at marami pang iba mga katambay. Ito po, malalaman po natin mga katambay ang kanilang angas kung paano po sila sagutin at dito po makakaalaman dahil pag binastos po nila ang dating Pangulong Duterte, ganun din po ang gagawin sa kanila. Magkakaroon po ng bastusan yan, di ba? Pero ito po, pakinggan po natin ang balita ni Atty. Sal para po sa confirmation ng pagdalo po ng ating butihing dating President Rodrigo Roa Duterte. Ito po, pakinggan po natin mga kabayan. The day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo ha? Basta a-attend siya. At yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa ha? Batasang Pambansa sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila. Si Attorney Del Gran, abogado ko sa Davao. Kayong dalawa. Ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala namang dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Ayan. Okay na po. Alam niyo nung Ayan mga katambay, malinaw na po. Ayon po sa butihing abogado po, dating Secretary Sal Panelo, attorney, siya po ang tatayong abogado po ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte mga katamayan. Subukan niyo raw po ano pong ground para i-contempt ang isang dating magaling na presidente ng Pilipinas. Ayan, Paduano. Ngayon mo ilabas sa Paduano ang dating NPA at ang may grupo po ito, dating isa rin leader yata ng Alex Bongcayao Brigades mga katambay. Itong napakagaling na naghahamon na bakit daw? Takot daw ba? Natatakot daw ba ang isang dating presidente na pumunta sa Kamara? May kinatatakutan raw po ba ron? Ayan. Pinuntahan na po kayo. Pinuntahan na po kayo dyan. Ayan, labas nyo po ngayon. Ang sinasabi po na contempt. Yan, ipagmalaki nyo po. At dyan nyo po i-side and contempt ang dating Pangulong Duterte. At ang lagi naman sasabihin ng dating Pangulong Duterte sa inyo, magpresidente muna kayo.
para malaman nyo ang problema ng bansa. Magpresidente muna kayo. Ngayon, nasa Congress kayo, hindi nyo pa rin matatawaran ang narating at ang nagawa ng dating Pangulong Duterte. Kasi nasa lower house pa lang kayo. Ang dating Pangulong Duterte, nahandiyan siya sa LGUs, nagmula siya sa pagiging alkalde, naging congressman, naging presidente. Wala po siyang talo. Hindi po siya natalo kailanman sa pagiging politiko. Dahil nga po, tunay na lingkod bayan po siya. Ang tanong, kayo po ba? Tunay lingkod bayan po ba kayo? Minahal po ba kayo? Talaga? Ng inyong kababayan? O gumamit lang po kayo ng pera para po manalo? Kaya? Di po ba? Ano po ang mga achievement ng ginawa po ng dating Pangulong Duterte? At dito lang po nila kinakabit. Bukod tangi po ito, mga tambay. Bukod tangi na isang presidente nagdaan sa ating bansa na walang issue. Hirap na hirap nilang tamnan ng korupsyon. Korupsyon! Wala silang maikabit na korupsyon dito sa dating Pangulong Duterte. Ilang presidente ang nagdaan, laging may issue ng korupsyon. Sobra-sobra korupsyon. Katulad po ngayon, magtatatlong taon pa lang ang presidente ng bansa, ang PBBM. Napakaraming issue ng korupsyon. 2 tao lang ang nagpapatakbo ng pera. Di ba? Tapos yung mga pera na hindi maipaliwanag ng flood control. Di po ba? PhilHealth. Ano pa? Yung ginto daw sa Central Bank. Ano pa? Yung sinasabing investment daw natin, Maharlika. Napakaraming issue ng mga nagdaang Pangulo. Korupsyon. Ngayon, meron na naman pong issue. Bago pa lang. Hindi pa nakakatapos ng 6 na taon. Puro korupsyon ng issue. May issue ng korupsyon, may issue pa ng droga. Samantalang ang dating Pangulong Duterte, wala siyang issue. Wala siyang issue ng droga na siya gumagamit. Wala siyang issue na malaking sinasabing pinag-uusapan ng buong bayan at institusyon ng Kamara at Senado dahil sa korupsyon. Wala. Nada. Ano lang po ang ini-issue nila? Yung pagprotekta sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakukuha ng gamot, pinagbabawal na gamot na droga, mga tambay. Protektado. Pinoprotektahan niya, lalo sa syudad niya. Dahil doon po kinakabit yung EJK. Di ba? Yung sinasabi EJK sa Davao City pa. Tapos sinama na yung war on drugs niya na napakarami po nagpapasinungaling na kesyo 30,000 daw pinapatay. Pero hindi naman totoo. Ngayon, meron pa ngayon. Di ba? Ano ang kinabit nilang hearing dyan? Di ba? Kaya maganda po yan, magkita-kita. Napakaganda po magkita-kita, mga kababayan ko, mga katambay ko. Nahandyan si Police Colonel Grijaldo at yung isa pang nag-aako sa kanya na yung sa panunuhol daw po ng pera, si Garma, yung naging PCSO, di ba? Naglingkod po siya ron at may mga issue ng korupsyon, pati daw yata ang pamilya niya at pinagtatakpan niya lang ang kanyang mga issue about sa korupsyon para lang mapagtakpan. Dinala po ito sa sinasabing reward system. Ngayon magkakaharap sana kompleto silang lahat doon, mga katambay. Kompleto po lahat ang mga resources, mga resource person na talagang nagbibintang, pati po mga nakakulong. Yung mga nakakulong, dalhin nyo na ron lahat. Iharap nyo sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Dalhin nyo lahat. Pati yung sinasabi po na si dating Senador De Lima, papuntahin na rin po dyan. Di ba? Si dating Senador Trillanes, dalhin na rin po dyan. Magsama-sama na po. At pagkaisahan nyo ang dating Pangulong Duterte at dyan yung siya ibuli. Nakita nyo po yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte doon sa napakahilig pumapel at talagang nagpapaka-abogado rin na Senadora Risa Hontiveros. Tingnan niyo po ano sinabi ng dating Pangulo doon nung hearing sa Congress. Nung hearing sa Senado, hindi mo kasi alam kasi hindi ka galing sa baba.
hindi mo alam at hindi mo naranasan magpatakbo ng isang local government. Kaya hindi mo alam ang sitwasyon sa baba. Yun ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Hindi mo alam ang problema sa baba, lalo sa problema ng mga drug lord, mga addictus, mga kriminal. Dahil hindi ka nga nanggaling riyan. Di ba? Sino pa ba nakaka-encounter ng mga ng crime? Mga senador po ba? Mga congressman po ba? Di ba hindi? Mga mayor. Kasi unang naapektuhan yung kanilang barangay, yung kanilang munisipalidad, yung kanilang munisipyo, di ba? Yung kanilang syudad, yung kanilang city ang naapektuhan, di po ba? Hindi naman po ang Kamara, hindi naman po ang Senado, nandun lang sila. Doon lang sila nanunungkulan ng 6 na taon sa Senado. Hindi nila alam ang nangyayari sa ground. Ganon din po ang Kongreso. Hindi nila nakikita ang problema sa baba. Nababalitaan lang nila. Di po ba? Real talk. Ang nakaka-encounter, yung mga mayor. Nakikita nila ang talagang problema sa kanilang syudad, sa kanilang city, sa kanilang barangay. Nakikita nila yung paglaganap ng krimen, paglaganap ng pagnanakaw, di ba? Paglaganap ng mga addictus, pagbebenta ng droga. Nakikita yan, lalo na isang Rodrigo Roa Duterte nung panahon na siya'y mayor at kay gulo-gulo. Napakagulo ng Davao City, di ba? Napakarami pong problema nung panahon siya'y mag-umpisa ron. Di ba? Naka-record po yan. Nakikita po natin yan. Kasaysayan yan ng isang Davao nung mga panahon, di ba? Ng mga 1980s. Kasagsagan po, di ba? Kasagsagan ng mga terorista NPA. Di po ba? Baka mga 70s pa yan. O 80s, 90s. Di ba? Napakagulo talaga. Di po ba? Pero merong isang Rodrigo Duterte na tumayo. Ipinaglaban niya kapayapaan ng kanyang syudad. At ganun din nung siya'y manalo bilang presidente. Ipinaglaban niya kapayapaan ng buong Pilipinas. Kung ano ang ginawa niya kapayapaan sa kanyang syudad, gusto niyang gawin sa buong Pilipinas. Kaya lang, hindi po pala ganun ang layunin ng mga politiko sa ating bansa. Hindi po pala. Yung kapayapaan, maiwas sa bisyong droga ang ating mga kabataan. Tayo na rin mga magulang. Dahil marami rin magulang ang nalululong sa droga, hindi lang naman kabataan. Di ba? Tapos pinoprotektahan pa ang ating mga anak sa mga makakaliwang grupo na dinadala nila sa bundok para mawakasan na ang makakaliwang grupo sa haba ng panahon na problema ng gobyerno na hindi matapos-tapos. Pero sa kabila nun, itong mga politiko na ito, hindi pala ganun ang layunin nila. Ang layunin pala nila iba. Iba pala ang pananaw nila sa droga. Ito pala isang vitamins ang droga sa kanila na kailangan hindi supilin yata. Dahil mismo ang kapulisan natin, nakapagsalita pa ang isang PNP Chief General. Matindi. Ang droga raw ay pwedeng gamitin. Lalo sa mga nagtatrabaho. Lalo kung ito ang trabaho raw natin panggabi. Extra oras, extra energy. Ibang klase ang ating pananaw ngayon sa bagong Pilipinas. At lumalaganap na naman po ang droga natin ngayon. Krimen, kidnapping, at lalong-lalo ang korupsyon. Di po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, meron po ba niyan? Meron man. Malit na malit. Kaya dito sa mga congressman ito, makakatikim po ito. Napakaganda po itong panuorin mga kababayan ko. Napakaganda. Dahil dito po magkakaalaman. At ipamumuka sa kanila ng dating Pangulong Duterte ang problema ng bayan. Napakahirap na danasin ng ating bansa. Na napakahirap na sitwasyon natin. Laganap ang napakalaking korupsyon. Tapos ilalagay mo pa ang bansa natin na kakainin ng bisyong droga. Hirap na nga ang ating bansa. Ang mga Pilipino, hirap na hirap. Hirap na para makaraos lang araw-araw sa mahal ng bilihin. Sa mahal ng mga bayarin natin buwan-buwan na dumarating sa ating, yung mga bills natin. Di ba? Kilalaki, mamahal. Kuryente, tubig pa lang, telepono. Di ba? Ubod ng laki. Tapos dadalhin pa tayo sa isang bansa na lulong, laganap ang droga. Na hirap na nga tayo makaraos sa buhay. Di po ba?
Problema pala sa mahal ng bilihin, hindi masolusyonan. Tapos nandiyan pa ang krimen, droga, kidnapping. Di po ba? Tapos merong isang presidente nagdaan sa ating bansa ng 6 na taon, nakakuha tayo ng kapayapaan na tayo mga normal na tao ang hindi natatakot. Ang natatakot ng 6 na taon yung gumagawa ng masama. Takot na takot silang gumawa ng masama. Di po ba? Pati mga drug lord, nanahimik ng 6 na taon. Dahil magkakaproblema sila kay dating Pangulong Duterte dahil pinoprotektahan niya ang mga matitinong Pilipino at yung mga henerasyon na wag nang malugmok lalo sa bisyo ng droga. Saka nakakita na isang Pangulo na taga Mindanao nakapagpasuko. Bukod tangi lang siya nakapagpasuko. Nagbalik loob ang mga addictus. Kulang 1 milyon, 1.5 million, hindi bababa o hindi tataas. Kulang 1.5 million ang sumuko para magpagamot, magparehab. Di ba ba? Naging history tayo sa buong mundo na ganun pala karami at marami pang hindi sumuko. Yun yung mga sumuko lang, nagbalik loob. Pero yung hindi sumuko at tumangkilik pa sa droga, mas marami pa. Dahil hindi na nila kayang tanggalin sa katawan nila ang bisyong droga. At pinagkakakitaan pa nila ito. Di po ba? Di po ba napakagandang achievement yun para sa mga normal na taong katulad natin? Na isang araw, ang nakakahalibuylo natin ay puro addict. At magkakaproblema tayo pag minalas-malas tayo. Pag ang tama sa utak nila ay gawang ka na masama. Dahil nga may mga tama yan. Di po ba? Sana lang hindi tamaan at hindi maging addictus ang mga lahi nitong mga politiko na ito. Sana naman hindi nila maranasan ang naranasan ng mga addictus na talagang lulong na lulong sa droga. Sana ang kanilang lahi ay matitino. Di po ba mga tambay? Mas pinoprotektahan po nila yata ngayon ang gumagawa ng masama, lalo yung involved sa droga at krimen. Di po ba? Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamano sa mga politiko. Katulad po nito, ang mag-iimbestiga, ang haharap sa komite ng Quadcom, nahandyan, mga katambay, may issue ng kaso, may mga kaso. Di ba? Meron diyang congressman. Sana humarap din. Di ba? Sumingit siya ron. Si Franz Castro ng child abuse, convicted ng child abuse. At yung isang nagpapakabayani, si Paduano yata yun. Nakala mo kay galing-galing. Mga tambay, dating NPA. Ibang klase. At nahandyan pa yung napakagaling na pulis. Congressman. Si Congressman Acop. Si isang pastor. Napakagaling ding pastor niyan, mga tambay. Ng Maynila, congressman. Abante atras yata o Abante. At ang isa raw artista na si Google Boy. Napakahilig daw mag-Google. Artista po at dati po yata nga sabi nila, Bold Star. Yan po ang mga makakaharap ni dating Pangulong Duterte dyan. At si Barbers, si Congressman Barbers, sabi po ng mga kababayan nila, sabi daw po, laganap daw po droga ron sa probinsya ng Congressman Barbers. Totoo kaya yon? Yan, mga kababayan ko, meron po tayo dyan na mga kababayan na sa probinsya po kayo ni Congressman Barbers. Totoo po ba ang umuugong-ugong na laganap po ang droga sa probinsya po ng Congressman Barbers? Kasi ganun din po ang pumuputok na issue. Laganap din po raw at talamak ang droga daw po sa probinsya daw po. Totoo kaya sa probinsya mismo na speaker? Laganap na naman daw po ang droga ron. May katotohanan po ba yan? Yung umuugong na balita. Mga kababayan ko, mga katambay, baka po kayo, taga-Tacloban po kayo sa Leyte, sa probinsya po ng speaker. Totoo rin po ba na laganap sa inyo na ang droga ulit? Bumalik? Nagbalikan na naman po ba? Nagtatanong lang po si Kamano. Yan po ba ang gusto ng ating gobyerno ngayon? Bagay, hindi naman tayo magtataka. Pati sa Malacanang, nakakapasok na droga. Di ba? Doon sa facility raw ng Malacanang, may nakakapasok at nagkakabentahan pa yata ng droga ron. Kaya nga, lagi sinasabi ng mga kababayan natin, ako'y natawa. Natawa si Kamanong.
merong nag-comment na isang subscribers natin. Ang sabi po, mga katambay, hindi naman, yun daw pong pagpasok ng droga doon, dalawang klase raw po yun. Ano ang una? Ang una raw po, nagdadala raw po ng supply. Ano naman yung pangalawa? Ang pangalawa naman daw po, kumukuha daw ng supply. Natawa si Kamanong, mga katambay. Dalawa lang daw po ang senaryo. Pwedeng magdala ng supply o pwedeng kumuha ng supply sa Malacanang. Natawain yung lingkod. Ito po, hindi kaya, pati kaya ang institusyon ng Kamara, meron din kaya na gumagamit ng droga yan. Bagay, nakita naman natin, di ba? Yung pinaputok po nila, na nilagyan po nila ng issue ang ating Vice President, di ba? Ano sabi? May mental issue ang Vice President. Kailangan magpatingin. Ano ginawa ng Vice President? Sinagot sila. Di ba? Ano sabi ng Vice President? Sige, magpapatingin siya dahil nagpatingin na siya. Dahil yan po requirements po yan, di ba? Nagpatingin niya, lalo kung ikaw ay abogado, di ba? Dahil nung panahon siya pumapasok na abugas siya, di ba? Yun po ay isang mandato sa kanila yon. Magtingnan ng kanilang mga kaisipan, di ba? Ano po sinagot ng Vice President? O sige, pinagbibintangan nyo kung may problema sa pag-iisip. Sige, magpapatingin siya ulit. Kaya lang, sumama kayo. Magpa-drug test tayo lahat. Hinamon niya ang mga congressman, lalong-lalo yung mga young guns o young goons. Young guns yata yan o young goons, di ba? Tumahimik na. Nawala na po issue sa droga. Di ba? Bakit nawala na? Nabalitaan niyo po ba na nagpa-drug test ang mga congressman? Si Pulong pa lang ang nababalitaan natin yan. Si Pulong. Saka yung kalaban ni Pulong. Dahil nga kung hindi siya magpapadrug test sa buhok, matatalo yon. Automatically, talo yon. Kaya napilitan ding magpa-drug test sa buhok. Di ba? Pero nawala yung issue na yon. Ngayon, binalik na naman nila rito sa EJK. Napakatagal na panahon na ito, mga tambay. Itong sinasabi EJK na ito, War on Drugs. Mismo Supreme Court, yung mga kinaso nila ron. Yung mga kinaso po, kasama po ang mga human rights natin, human rights, dahil nga rin sa mga pagpatay, krimen, na binasura na ng Supreme Court. Pero pagdating sa Kamara, hindi pwedeng ibasura. Mga tambay. Kaya dito po magkakaalaman po rito dahil mismo lahat ng ginawa ng isang magaling na presidente nagdaan sa ating bansa ay naaayon po sa batas, sa konstitusyon po natin. Yung maging protektado. Protektahan mo ang mamamayan mo. Lalo kung ito ay nalalagay sa kapahamakan ng iyong bansa. Dahil ang droga isang kapahamakan yan. Ang krimen na isang kapahamakan ng bansa yan, kailangan protektahan mo yan. Di po ba? Dahil ikaw ang leader sa lahat ng bagay, lalo kung ito'y makakasama sa mga Pilipino, ay puprotektahan ito ng isang presidente. Ngayon po ba'y nakakarinig tayo sa ating Pangulo na pinuprotektahan tayo, lalo sa bisyo na droga? Hindi tayo nakakarinig ngayon sa isang Pangulo ng bansa. Wala tayong naririnig. Lalo kung pagbabantaan niya ang mga drug lord, mga kriminal, mga magnanakaw. Magkakaproblema kayo sa akin. Mamamatay kayo pag ginawa nyo ito sa aking bayan. Wala tayong naririnig ngayon. Okay lang, cool lang ang ating presidente. Wow! Ang lakas ng tama. Wow! Heaven! Ganun po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yun po ba isasagot sa atin? Ang lakas ng tama? Heaven? Di po ba? Hindi katulad ng isang dating Pangulong Duterte. Naprotektahan tayo. Tapos ngayon, yung napakagandang ginawa ng isang dating Pangulong Duterte sa bansa natin, na tayong mga matitino, mababait na mamamayan, na hindi tumatangkilik sa bisyo, tayo'y nakinabang. Ang hindi nakinabang,
yung masasamang tao. Hindi po sila nakinabang sa war on drugs dahil sila po ay tumatangkilik doon. Ngayon, kung sasabihin po nila may EJK, merong namatay na hindi sangkot, kinakasuhan naman. At pwede po magkaso sa korte. Kaya lang, hindi po nila ginagawa. Sa ICC lang nila gustong dalhin. At may umuugong-ugong pa tayo. Mga tambay, nanahan dyan na raw po ang ICC. Putok na putok po yan sa social media na nakapasok na raw, pinapasok na raw po ang ICC. Kaya nga sabi ng ating mga kababayan, ay po pwede nila i-contempt ang Pangulo dahil nahandyan ang ICC. Kaya lang, pag ginawa nila yan, malaking problema sa kanila yan. Baka hindi matuloy ang halalan sa 2025 pagka ginawa nila yan sa dating Pangulong Duterte. Yung presidente na napakaganda ng ginawa sa ating bansa, napakaganda ng ginawa niyang mga proyekto, kapaki-pakinabang, siya pang kikitilin mo at ipakukulong mo sa ICC. Ibang klase kayo. Samantalang yung presidente na magtatatlong taon, hindi mo makita ang proyekto tinatangay ng tubig. Kung meron man. Bilyon piso. Walang public hearing, walang investigasyon. Yung pa ang magaling na presidente ngayon sa ating bansa. Siya pa ang pinakamagaling. Ganon. Laganap ang krimen, kidnapping, laganap ang droga. Siya pa ang pinakamagaling na presidenteng dapat tularan. Ano ba ang bansa natin? Ang bansa po ba natin ay para sa masasama, hindi para sa mabubuti? Ganon po ba? Mas pinoprotektahan natin ang mga gumagawa ng masama. Binibigyan natin ng hustisya ang gumagawa ng masama. Pero yung mga biktima nito, wala naman tayong ginagawang aksyon para bigyan ng hustisya. Nagtatanong lang po si Kamanong, nasaan naman po ang hustisya ng mga nabiktima ng masasama? Lalo ng mga kriminal, di ba? Mga drug addict. Nasaan ang hustisya niyan? Yan ba ba'y pinag-uusapan at iniimbestigahan sa Kamara? Nabigyan man lang ng katarungan yung mga namatay na biktima nito, biktima ng NPA? Nasaan sa napakatagal na panahon, napakaraming pinatay ng NPA na mga Pilipino, mga kabataan, mga sundalo, mga kapulisan, di ba? Mga magulang na dadamay, pinagpapatay na walang kalaban-laban, di po ba? Pero wala pong hustisya. Ang may hustisya lang po sa Kamara. Yung involved sa masasama, EJK kuno. Kaya nagiging bias po yata ang ating bansa, lalo ang ating mga politiko. Mas tinatangkilik po yata nilang masasama sa panahon po ngayon. Pati po ang human rights, kasama ang human rights, wala tayong nakikitang iniimbestigahan at binibigyan ng katarungan ang mga nabiktima ng masasama. Wala. Lagi mo lang mapagbabas at mapagkikita sa kanila ay yung mga masasama ang kanilang ipinagtatanggol. Totoo kaya ito? May katotohanan kaya, mga kababayan? Na ang ating human rights ay para lang sa masasama, hindi para sa mabubuti? At ganun din po yata ang ating institusyon ng Kamara. Para lang po sa masasama. Sa mga tumatangkilik po ng masama, doon lang po sila pumapabor. Hindi po nila pinapaboran ang mga Pilipino na mabubuting tao na natatakot na naman dahil lumalaganap na naman ang addictus. Pero ang pinoprotektahan po yata ngayon ay yung mga gumagawa ng masama. Nagtatanong lang po. Kaya dito po, makakatikim kayo. Makakatikim ko po kayo ng hindi maganda sa dating Pangulong Duterte. Lalo po nakikita niya ngayon ang problema ng bansa. Laganap ang krimen, korupsyon, droga. Tapos nahandya pa ang kahirapan na hindi po matugunan. Ang kakulangan ng trabaho sa ating bansa. Hirap na hirap tugunan. Ang ginagawa lang po ay puro ayuda. Ang solusyon sa kahirapan, ayuda. Paano naman yung hindi nabibigyan ayuda? Nasolusyonan ba problema no, sa kahirapan? Sa mahal na bilihin? Di ba hindi? Hindi. Di ba? At yan din ay nangyayari po yan. Corruption din po yan. Sandamukal na ayuda. Kaya pagka naging presidente ang vice president, ay palagay ko,
palagay ko mga kababayan ko, maraming gagayahin si Mayor Mabilog. Marami po magbabakasyon ng 7 taon o 6 na taon sa bansa, mawawala sa bansa. Lalo po yung mga sinasabing kumukontrol ng pera ng bansa at yung mga tumatangkilik sa masama. Lalo yung mga ang tingin sa droga ay vitamins at ito'y parang isang energy drink ang droga. Ibang klase po ngayon sa panahon natin. Kaya ngayon po, kaabang-abang po mga kababayan ko, kaabang-abang ang pagpunta ng dating Pangulong Duterte. Yan, ibuli nyo po yan. Ibuli nyo na ibuli sa Kamara. At huwag nyo pagsalitain. Yeah, hiyawan nyo. Pagtaasan nyo ng boses ang dating Pangulong Duterte. At sabihin nyo, hindi ka makakauwi, Mr. President. Hindi ka makakauwi pag hindi ka nagsabi ng totoo. Gusto mo bang makulong ka rito? Ganyan ang ginagawa nila dyan eh. Di ba? Magsabi ka ng totoo. Kung hindi, ipakukulong ka namin sa Kamara. Iko-contempt ka namin pag nagsisinungaling ka, Mr. President. Ganun po ba? Ganun ang ginagawa nila, pananakot eh. Sa mga resource person nila, mga kinukumbida nila. Ngayon yung gawin niya sa Vice President. Ngayon kayo magsalita na yung kilos at galaw ng isang Rodrigo Duterte, dyan nyo kunin yan. Kunin nyo na siya'y nagkasala sa kilos at galaw at salita. Di ba ba? Nang makatikim kayo. Isang magaling na prosecutor, magaling na presidente, magaling na abogado. Di ba? Alam niya lahat ng pasikot-sikot ng batas, lalo to kung ito'y krimen. Tungkol sa krimen. Di ba? Baka hanapan kayo niyan. Baka maparis lang kayo niyan kay dating Senadora Laila de Lima. Baka diyan lang kayo mapares. Gigil na gigil kayo. Gigil na gigil kayo sa namatay na EJK. Samantalang nung panahon ni Pinoy, mahigit 80,000 ang namatay. Pinatay, karamihan pa namatay, matitinong tao. Mabubuting tao pa ang pinatay ng mga kriminal. Pero wala po kayong investigasyon dyan. Nung pumutok po sa Senado yan, mga kababayan ko, pumutok po sa Senado ang pinakamaraming namatay sa administrasyon po ni Pinoy. Napakarami pong namatay. Kay dating Pangulong Duterte, karamihan pa namatay, mga kriminal, wala pang 6,000. Pero pagdating kay Pinoy, 80,000 mahigit 80,000 ang namatay. Meron akong copy nun eh. Hanapin natin kung yung totoong figure na namatay. Ayun! Biri mo ang killing sa Aquino administration na ang DOJ secretary nun ay si Laila de Lima. Pero ang namatay sa panahon niya, 85,878. Makatamay. Pero walang EJK yan. Walang investigasyon dyan ng Quadcom. At wala ring investigasyon dyan ng DOJ Secretary ng si Remulla, si Boying Remulla. Ang kailangan investigahan yung kay Duterte. Pero yung kay Aquino na 85,878 sa kanyang 6 na taong panunungkulan na DOJ Secretary ang de Lima. Gaano kalaki ang 85,000? Ang iimbestigahan mo ay wala pa 6,000. Ganon din ang kapulisan. Ang PNP Chief Marbil ay iimbestigahan din ng EJK ng dating Pangulong Duterte. Samantalang yung kay Pinoy, 85,000. Kaya nakikita mo yung sinasabi ng Vice President, demolition job sa pamilya niya. Di ba? Political harassment. Di ba? Ganyan po yun eh. Di ba? Yung politically motivated. Yan yung mga ginagawa nila. Kasi nakita nyo po, napakarami ng patayan sa panahon ni Pinoy. Pero ang iniimbestigahan, yung nakagawa ng kabutihan sa ating bansa na mga Pilipinong katulad natin, na mga matitino ang naprotektahan, ito pa yung kinikitil nila na gumawa ng kabutihan sa ating bansa. Samantalang yung namuno ng 6 na taon na DOJ Secretary ang de Lima, 85,787 ang namatay. Walang investigasyon ng human rights. Walang investigasyon ang DOJ Secretary Remulla. At wala ring investigasyon si General Marbil. Mga katamay, wala.
Kaya alam mong biases at alam mo talagang yung ginagawa nila, pabagsakin lang po ang mga Duterte. Kaya dito po, malalaman po natin kung gaano po katapang ang mga congressman sa kanilang institusyon. Tingnan po natin kung ano ang gagawin nila sa dating Pangulong Duterte. Nakahanda naman po ang mga Pilipino. Subukan nyo pong hindi pa uwiin at i-contempt yan. Sa yun nga po ang sinasabi ni Kamanong, baka hindi po matuloy ang halalan. Pag ginawa nyo po yan, di umano, baka walang halalang mangyari sa 2025. At meron na po yata magiging bagong presidente. Pag nangyari po yan, di umano. Muli po, si Katambay Manong, excited po sa gagawin po. Mas excited ako sa ilalabas na tapang ng Quadcom Committee, mga tambay. Dahil napakatatapang po nito sa kanilang institusyon, lalo sa loob ng kanilang kamara, mga tambay. Muli po, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating malit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga tambay. Sa muli po, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.